Ang MV Mabuhay Princess ay isa sa mga barkong pampasahero na patuloy na nagsisilbi bilang mahalagang bahagi ng inter-island transport system ng Pilipinas. Sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla, ang ganitong uri ng sasakyang dagat ay may napakalaking papel sa pag-uugnay ng mga komunidad, ekonomiya, at kultura. Ang Mabuhay Princess ay idinisenyo upang magdala ng mga pasahero, sasakyan, at kargamento, kaya't nagsisilbi itong tulay sa pagitan ng mga lalawigan at lungsod na hiwa-hiwalay ng dagat. Sa bawat biyahe nito, dala nito hindi lamang ang mga tao at produkto kundi pati ang pag-asa at kabuhayan ng maraming Pilipino. Sa paglipas ng mga taon, ang MV Mabuhay Princess ay naging pamilyar na pangalan sa mga rutang tinatahak nito. Maraming manlalakbay ang umaasa sa barkong ito para sa mas abot kayang paglalakbay kumpara sa eroplano, lalo na ang mga pamilyang umuuwi sa probinsya, mga negosyanteng may dalang produkto, at mga manggagawang kailangang maglakbay ng regular. Ang karanasan sa loob ng barko ay sumasalamin sa tipikal na biyahe sa dagat ng Pilipinas. May mga pasaherong nagkukwentuhan, may mga batang natutulog sa tabi ng kanilang mga magulang, at may mga taong tahimik na nakatanaw sa malawak na karagatan habang iniisip ang kanilang paroroonan. Ang disenyo ng Mabuhay Princess ay nakatuon sa pagiging praktikal at matibay. Bilang isang roll-on roll-off na barko, nagbibigay ito ng kakayahan sa mga sasakyan na direktang makapasok at makalabas, na lubhang mahalaga sa daloy ng kalakalan at transportasyon sa mga isla. Ang ganitong sistema ay nagpapabilis sa proseso ng paglo-load at pag-unload, na nagreresulta sa mas epesyenteng operasyon at mas maikling oras ng biyahe. Sa loob ng barko, may mga upuang pampasahero, mga sleeping area, at limitadong pasilidad na sapat para sa mga mahahabang biyahe sa dagat. Sa aspeto ng kaligtasan, ang MV Mabuhay Princess ay sumusunod sa mga pamantayang itinatakda ng mga awtoridad sa maritime ng bansa. Regular itong sumasailalim sa inspection at maintenance upang matiyak na ang makina, katawan ng barko, at mga kagamitang pangkaligtasan ay nasa maayos na kondisyon. Ang mga life vest, life raft, at iba pang emergency equipment ay mahalagang bahagi ng bawat biyahe, at ang mga tripulante ay sinasanay upang maging handa sa anumang sitwasyon. Para sa maraming pasahero, ang kaalaman na may ganitong mga hakbang ay nagbibigay ng kapanatagan sa tuwing sila ay sasakay. Hindi may kakaila na ang operasyon ng mga barkong tulad ng Mabuhay Princess ay nahaharap sa iba't ibang hamon. Ang pabago-bagong panahon sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng bagyo at habagat, ay maaaring magdulot ng pagkaantala o kanselasyon ng biyahe. Gayunpaman, ang mga ganitong desisyon ay ginagawa upang unahin ang kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Sa kabila ng mga abalang ito, patuloy pa ring pinipili ng marami ang paglalakbay dagat dahil sa kakayahan nitong magdala ng mas maraming gamit at sasakyan, bagay na hindi kayang gawin ng ibang uri ng transportasyon. Sa ekonomiyang lokal, ang MV Mabuhay Princess ay may mahalagang ambag. Ang mga produktong agrikultural, isda, at iba pang kalakal ay naihahatid sa mga pamilihan sa pamamagitan ng barkong ito. Dahil dito, nabibigyan ng mas malawak na merkado ang mga magsasaka at mangingisda, at napapalakas ang lokal na kalakalan. Ang bawat biyahe ay nagiging bahagi ng mas malaking siklo ng produksyon at distribusyon na sumusuporta sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Ang barko rin ay nagsisilbing tagapagtaguyod ng turismo. Maraming manlalakbay ang gumagamit ng Mabuhay Princess upang marating ang mga destinasyong hindi agad naaabot ng eroplano. Ang mismong biyahe sa dagat ay nagiging bahagi ng karanasan, ang tanawin ng mga isla, ang simoy ng hangin, at ang pakiramdam ng paglalakbay na mas malapit. Sa kalikasan, para sa ilang turista, ito ang pagkakataon na makita ang Pilipinas mula sa perspektibong dagat, na nagbibigay ng mas malalim na pagpapahalaga sa heograpiya at kagandahan ng bansa. Sa usapin ng mga tripulante, ang MV Mabuhay Princess ay nagbibigay ng trabaho at kabuhayan. Ang mga kapitan, mekaniko, seaman, at iba pang kawani ay bumubuo ng isang pangkat na nagtutulungan upang matiyak ang maayos na operasyon ng barko. Ang kanilang karanasan at kaalaman sa dagat ay mahalagang puhunan sa industriya ng maritime ng Pilipinas. Sa likod ng bawat matagumpay na biyahe ay ang dedikasyon ng mga taong ito na madalas ay malayo sa kanilang sariling pamilya upang magsilbi sa iba. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya at mga pamantayan sa maritime, inaasahan na ang MV Mabuhay Princess ay sasabay sa mga pagbabagong ito. Maaaring kabilang dito ang pagpapabuti ng makina para sa mas matipid na konsumo ng gasolina, pag-upgrade ng mga pasilidad para sa mas komportableng biyahe, at paglalagay ng mas modernong navigational systems. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang para sa kahusayan ng operasyon kundi pati na rin sa pangangalaga sa kapaligiran, lalo na sa pagbabawas ng polusyon sa dagat. Sa kabuuan, ang MV Mabuhay Princess ay higit pa sa isang simpleng barkong pampasahero. Ito ay simbolo ng koneksyon sa pagitan ng mga isla, ng pagtitiyaga ng mga Pilipino sa kabila ng hamon ng heograpiya, at ng patuloy na paggalaw ng buhay at ekonomiya sa bansa. Sa bawat pag-alis at pagdating nito sa pantalan, may mga kwentong nabubuo, mga pagbabalik, mga bagong simula, at mga pangarap na tinatahak sa ibabaw ng alon. Ang ganitong papel ang dahilan kung bakit nananatiling mahalaga ang Mabuhay Princess sa araw-araw na buhay ng maraming Pilipino.